Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 411. Great Upheaval sa Redwood Region. Ngayon, puno na ang bloodline ni Yezuan. Ang kanyang combat bloodline ay ang Sword Emperor bloodline, ang kanyang physic bloodline ay ang Beast King bloodline, at ang kanyang support bloodline ay ang Sacred Tree of Life bloodline. Kung gusto niyang makisama sa isa pang top-notch na bloodline, kakailanganin niya ang bloodline expansion window. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala siyang kakayahang gawin ito. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang siya ay nakulong sa maze formation na ito. Higit pa rito, siya ay nakulong ng higit sa 1 buwan. Makalipas ang mahigit 1 buwan, sa wakas ay lumabas si Yezuan sa maze. Kasabay nito, umalis din siya sa Netherworld Abyss. Sa buwang ito, malapit nang mabaliw si Yezuan. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang umikot. Ang treasure hunting deer bloodline sa kanyang katawan ay kumulo ng hindi mabilang na beses, na nagpapahiwatig na mayroong pinakamataas na klase ng mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan sa paligid niya, ngunit hindi niya mahanap ang mga ito. Hindi lang yan. Sa nakalipas na buwan o higit pa, ang lumilipad na centipede ay lumipad sa kanyang ulo ng hindi bababa sa 50 beses. Noong una, ipapaalala niya sa kanila na matakot, ngunit kalaunan, kalmado niyang pinapanood ang lumilipad na centipede na dumaan. Iyon ay dahil sa pakiramdam niya na ang lumilipad na centipede ay isang dekorasyon lamang. Maliban sa paglipad sa langit at pag-iyak ng walang dahilan, hindi siya nito napansin. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng kondisyon na hindi siya tumalon o sumakay sa Megatron sa kalangitan. Ang lumilipad na alupihan na ito ay ang tagapag-alaga ng Netherworld Abyss. Sa oras na ito, sa labas ng Netherworld Abyss, Moherf Asterisk Sacker, mahigit 1 buwan na akong nakulong dito. Sinong tanga ang nag-set up nitong maze? Hindi mapigilan ni Yezuan na magmura. Naisip niya na dapat mayroong magandang bagay sa lugar na iyon na protektado ng maze formation. Baka may nethergrass pa. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi pa rin niya nagawang masira ang maze formation na iyon. Sa kabutihang palad, matagumpay siyang nakaalis sa Netherworld Abyss. Kasabay nito, ang kanyang kaharian ay lumampas din sa 120 Dragon's Power. Mayroon siyang 30% na pagkakataong makapasok sa Spirit Realm, ngunit hindi siya nang ahas na subukan. Pagkatapos umalis sa Netherworld Abyss, mabilis na umalis si Yezuan. Ayaw na niyang manatili pa sa mapahamak na lugar na ito. Ang kanyang kasalukuyang posisyon ay malapit sa kung saan siya hinabol sa Netherworld Abyss. Forget it, wag na nating isipin pa. Humanap muna tayo ng makakainan. Ayaw ni Yezuan na lumikha ng higit pang gulo para sa kanyang sarili at umalis. May malapit na lungsod, kaya nagpasya siyang pumunta sa lungsod at kumain muna. Ang lungsod na ito ay tinawag na Nether City, at ito ang pinakamalapit na lungsod sa Nether Abyss. Ang dahilan kung bakit may mga taong naninirahan sa lungsod na ito ay dahil ang mga Saint Beast ay hindi kailanman umalis sa Nether Abyss pagkatapos ng pagbuo nito. Kung hindi, ang lungsod na ito ay matagal nang inabandona. Matapos makapasok sa Nether City, nakakita si Yezuan ng isang restaurant at nag-order ng ilang mga pagkain. Sa sandaling ito ay nakarinig siya ng isa pang nakakagulat na bagay. Ito ay lumabas na sa loob ng 1+ buwan na ito na siya ay nakulong sa Netherworld Abyss, isang malaking kaganapan ang naganap sa Redwood Territory. Ang mga sekta sa Redwood Territory ay minasacre ng isang misteryosong hukbo. At ang Legion na ito ay ang Corpse Legion ng Panginoon ng Qilian. Ang 10,000 tansong bangkay ay sapat na upang mapuksa ang lahat ng mga sekta, hindi pa banggitin ang libu-libong bangkay na. Bakal na may bilang na higit sa 100 dragon. Sinakop ng Qilian Lord ang lahat ng mga sekta sa isang maikling buwan, at pagkatapos ay itinutok ang sibat sa isang lungsod. Redwood City. Ang Redwood City ay ang pangunahing lungsod ng Redwood Territory, at ang lugar din kung saan nakatira ang Redwood Territory Lord. Sa madaling salita, gusto ng Qilian Lord na muling ariin ang Redwood Territory. Kahit na ang kasalukuyang Redwood Lord ay isang Spirit Realm Master, mayroon lamang siyang lakas na 140 dragon. Sa harap ng 2 bangkay ng dugo ng 160 dragon,
nagkaroon pa rin ng maraming presyon. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Yezuan ay ang Chilean Lord at ang dalawang bangkay ng dugo ay tila hindi nagpakita, dahil hindi ito binanggit ng dalawang tao sa susunod na mesa. Dapat ay nabuhay na maguli ang Chilean Lord, ngunit maaaring may isang aksidente. Marahil ito ay dahil siya ay napakahina pagkatapos ng muling pagkabuhay, o siya ay natatakot na maakit ang atensyon ng ibang mga masters ng teritoryo. Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Mula sa talakayan ng dalawang tao sa susunod na mesa, alam din niya na ngayon ay idiniin ang bangkay ng Legion sa gilid ng Redwood City, at sa ilang sandali, ang Redwood City ay patayin. Sa makatuwid, ang mga residente ng Redwood City ay lumipat sa ibang mga lugar, at maging ang mga pamilyang iyon ay lumipat. Nang marinig ni Yezuan ang balita, lihim ding iniisip ng kanyang puso na napakalaki ng ambisyon ng Chilean Lord. Gusto niyang sakupin ang lahat ng sekta sa Redwood Territory, at pagkatapos ay gawing mga tansong bangkay o bakal na bangkay ang mga master na iyon. Biglang naging interesado si Yezuan, dahil ngayon ay hindi na siya katulad noong nakaraang buwan. 120 dragon, at kung gagamitin niya ang Beast King's Rampage, aabot ito sa 156 na dragon. Sa oras na iyon, tiyak na mapapatay niya ang dalawang bangkay ng dugo. Gayunpaman, ang Golden Armored Corpse King na hindi pa nagpakita ay medyo natakot sa kanya. Let's go and inquire about it muna. Inisip ito ni Yezuan sa kanyang puso at pagkatapos ay umalis. Sa kabutihang palad, hindi dinurog ng bangkay ang lungsod, kung hindi, wala siyang makakain. Pagkaalis, pumunta siya para mag-imbestiga, para malaman kung anong kaharian ng Chilean Lord nang mawala siya 100 taon na ang nakararaan. Pagkatapos, handa siyang pumunta sa Redwood City para tingnan. Kung ang Corpse Legion ay pawang Holy Beast Iron Corpses, ito ay isang malaking kapalaran para sa kanya. Bukod dito, kung ang hukbo ng bangkay ay sumalakay sa Redwood City, magkakaroon ng malaking bilang ng mga mamamatay. Sa oras na iyon, maaaring mangisda si Yezuan sa magulong tubig, at marahil ay makakalusot siya sa 130 dragon. Pagkatapos magtanong, naunawaan din ni Yezuan na nang mawala ang Chilean Lord, nalampasan na niya ang 140 dragon, ngunit hindi pa siya nakapasok sa Spirit Realm. Tinansya ni Yezuan na kahit na nabuhay na maguli ang Chilean Lord, ito ay dapat na nasa 170 o 180 dragon. Ang ganitong uri ng kaharian, maging siya ay kayang harapin ito ngayon. Sa makatuwid, hindi nag-atubili si Yezuan na magmadali sa Redwood City. Tuldok, pinilit ng hukbo ng bangkay ang hangganan, at ang mga nakapaligid na lungsod ng Redwood City ay naging walang laman na mga lungsod. Kasabay nito, inimbitahan din ng Redwood Lord ang maraming eksperto na labanan ang bangkay na hukbong ito. Sa oras na ito, si Yezuan ay nakalusot na sa 79 na dragon sa Wei Zhenchen, at nakarating sa kalangitan sa paligid ng Redwood City. Si Wei Zhenchen ay natigil din sa 79 na mga dragon. Kung gusto niyang makalusot sa 100 dragon at makapasok sa Spirit Realm, kakailanganin niya ng tinatawag na Black Jade Essence Ore. Ang tagumpay ni Wei Zhenchen ay mas madali kaysa kay Yezuan. Kailangan lang niya ang Black Jade Essence Ore para makalusot pagkatapos nitong kainin. Gayunpaman, sa ngayon, walang oras si Yezuan para tulungan siyang mahanap ito. Sinasabi na ang bangkay na Legion ay nahahati sa 10 grupo, at bawat maliit na hukbo ay may 1,000 bangkay na bakal at 10,000 tansong bangkay. Si Yezuan ay sumakay sa Wei Zhenchen at tumingin sa paligid, at hindi niya sinasadyang natagpuan ang istasyon ng isang hukbo. Siya ay tumingin pababa mula sa libu-libong metro ang layo at natagpuan na may mga tao at mga banal na hayop sa hukbo, at ang mga pinuno ay ilang mga pilak na bangkay ng tao. Sa oras na ito, naiintindihan din ni Yezuan kung bakit gustong salakayin ng Chilean Lord ang Redwood City. Kabanata 412. Pag-atake sa Redwood City. Nandito si Chilean para bawiin ang pag-aari niya. Bagaman ito ay katanggap-tanggap, walang sino man ang magnanais na ang kanilang Panginoon ay maging isang bagay na hindi tao o multo. Sa oras na ito, biglang gumalaw ang 10,000 Corpse Legion sa ibaba. Baka ba nagsisimula na silang salakayin ang Redwood City? Medyo ibinaba ni Yezuan ang kanyang Might Shocks the World. Lumingalinga siya sa paligid ngunit hindi niya nakita ang dalawang bangkay ng dugo.
Kung ganoon, lahat kayong naglalakad na bangkay ay magiging experience point ko. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at diretso siyang nahulog. Bago siya lumapag, naglunsad siya ng malabagyo na pag-atake. Flop! Isang malakas na tunog ang umalangaw, at si Yezuan ay dumaong sa gitna ng hukbo ng bangkay. Siya lang ang naglakas loob na gawin ito. Tumingin si Yezuan sa paligid at nalaman na maraming bangkay ng tao sa paligid. Agad siyang sumimangot at nagpakita ng disgusto. Tinutulungan sila ni Yezuan na makalaya. Alam din ng ilang mga pilak na bangkay na nangunguna na may sumabog sa kanilang hukbo, ngunit hindi nila ito pinansin at tumalikod na para umalis. Akala nila ay tiyak na malulunod si Yezuan sa tubig ng bangkay. Gayunpaman, nagkamali sila. Narinig nila ang malalakas na ingay sa likuran nila. Hindi pa napatay ang taong sumakay sa kanilang bangkay na hukbo. Anong biro? Si Yezuan ay mayroong 120 dragon ng lakas at 3 linya ng dugo. Madali niyang patayin ang mga bakal na bangkay na ito gaya ng pagtapak sa mga langgam. Sa sobrang abala niya ay wala na siyang oras para kunin ang mga bangkay. Damn human! How dare he disturb the plan of master? I'll kill him! Isang tao na silver corpse ang malamig na umungol at tumalikod upang magmadaling bumalik. Mayroon lamang siyang 115 na dragon. Nang sumugod siya malapit kay Yezuan at nakita ang kaharian ni Yezuan, pinagsisihan niya ito. Si Yezuan ay mayroong 120 dragon ng lakas. Binigyan ako ni Master ng katawan. Kahit na 120 dragons iyon, may lakas pa rin akong loob na lumaban. Ang pilak na bangkay na ito ay napakatapang at direktang sumugod. Lumingon si Yezuan at nakita siya. Sa pamamagitan ng isang walis ng kanyang espada, pinutol niya ang kanyang ulo. Anong biro? Isang 115 dragon lamang ang nang-ahas na humanap ng gulo sa kanya. Ang dahilan kung bakit pinili ni Yezuan na dumaong sa loob ng hukbo at hindi maghanap ng gulo sa mga pilak na bangkay na iyon ay dahil sa takot niya na pagkatapos patayin ang mga pilak na bangkay na ito, ang buong hukbo ay magiging walang pinuno at maghiwa-hiwalay sa isang habag. Kaya naman nagsimula siya sa mga bakal na bangkay. Kung ang buong hukbo ay nakakalat, kung gayon ang nakapalibot na mga lungsod at bayan ay matatapos. Ayaw ni Yezuan na maging makasalanan, kaya kailangan niyang iwasan ang mga silver corpses na ito. Ang leyon na ito ay may 1,000 bangkay na bakal at 10,000 tansong bangkay. Gayunpaman, ang bilang na ito ay mabilis na bumababa. Madaling mapatay ni Yezuan ang 12-dosenang iron corpses sa isang strike ng Dragon's Judgment. Kung pupunta siya sa copper corpses, maaari niyang mapatay ang daan-daang mga ito sa isang welga. Walang silbi sa kanya ang mga bangkay ng tanso at bakal na bangkay, kaya't ang mga bangkay ng mga santong hayop ang kanyang tinipon. Unti-unti ring tumataas ang kanyang kaharian. Ding! Nakalusot ang host sa 121 dragon power. Ding! Nakalusot ang host sa 122 dragon power. Ding! Nakalusot ang host sa 123 dragon power. Wala pang 3 minuto, ang hukbo ng mga bangkay na ito ay nilipol ni Yezuan, kasama ang ilang mga pilak na bangkay ng tao. Sa pagtingin sa mga bangkay sa sahig, si Yezuan ay sumangot ng malamig. Ito ay isang maliit na grupo lamang ng tunay na legion. May siyam pa. Napaisip si Yezuan at mabilis na umalis. Tila sa pagkakataong ito, maaari na siyang makalusot sa 130 dragon power. Sumakay siya sa Wei Zhenchen at umikot. Gaya ng inaasahan, nakatagpo siya ng pangalawang maliit na legion. Agad siyang bumaba muli. Pinahintulutan siya ng legion na ito na dagdagan ang kanyang dragon power ng 2, na umabot sa 125 dragon power. Kinakalkala niya sa kanyang puso. Kung lahat ng 10 legion ay wawasakin niya, 130 dragon power ay higit pa sa sapat. Pagkatapos, hinanap ni Yezuan ang ikatlong maliit na legion. Matapos masira ang ikatlong maliit na legion, nadagdagan niya ng isa pa ang kanyang dragon power. Gayunpaman, nang matagpuan niya ang ika-4 na legion, naharang na ito ng isang grupo ng mga tao. 100 tao laban sa isang buong legion, Tumingin si Yezuan mula sa itaas. Lahat ng 100 taong ito ay mayroong dragon power na 100, at ang pinuno ay mayroong dragon power na 130. Tila sila ay mga eksperto mula sa malalaking angkan ng Redwood City.
Matagal nang nagaganap ang labanan. Sa kabutihang palad, wala silang oras upang kunin ang mga bangkay, kaya nakinabang si Yezuan. Hindi nagtagal, tinipon ni Yezuan ang lahat ng mga bangkay at nagsimulang manghuli ng mga iron corpses. Sino ang taong ito? Panipi. I've never seen him before. Kakaiba ang suot niyang maskara, pero ayos lang basta nasa tabi natin. Napakalakas niya. Mayroon siyang 127 dragon power. Kailan pa nagkaroon ng ganoong eksperto ang Redwood City natin? Ang mga taong ito ay nagulat din sa pagkakakilanlan ni Yezuan. Gayunpaman, masyadong tamad si Yezuan para bigyang pansin sila. Nakatutok siya sa paglilinis. Sa tulong ng mga taong ito, naging mas madaling panahon si Yezuan. Kasabay nito, ang mga samsam sa digmaan ay mas kaunti. Damn it, hindi ko man lang mapataas ang dragon power ko. Si Yezuan ay walang magawa. Agad siyang umalis at pumunta sa susunod na lugar. Pagdating niya sa 4th Legion, sigurado, may mga tao rin na naglilinis. Hindi pa rin niya nadagdagan ang kanyang dragon power. Sa tansya niya, kung hindi napigilan ang natitirang 6 na leyon ng mga bangkay, dapat ay sinalakay na nila ang Redwood City. Kaya naman, sa pagkakataong ito, dumiretso siya sa Redwood City. 6 na maliliit na legion, hindi bababa sa 6,000 iron corpses, at 60,000 copper corpses. Sa napakaraming bilang ng mga tao na nagtatambak sa Redwood City, ang Redwood City ay tiyak na masisira sa lupa. Buti na lang at hindi masyadong tanga si Redwood Lord. Natipon na niya ang lahat ng mga eksperto sa isang rock na may dragon power na 100 at nanood mula sa itaas. Si Redwood Lord ay isang Spirit Realm expert na may dragon power na 140. Maliban doon, ang iba ay itinalaga ng dragon power na 120. At 30. Saan nanggaling itong Corpse Legion? Muntik na nitong sirain ang Redwood Lord ko. Nabalitaan ko na may paksayon na tinatawag na Corpse Master Sect sa Ghost Tomb Territory. Ang lahat ng mga disipulo sa sect ay maaaring pinuhin ang mga bangkay at kontrolin ang mga bangkay. Hindi kaya ang pinuno sa likod ng Corpse Legion na ito ay isang disipulo ng Corpse Master Sect? Hindi ba ang Ghost Tomb Territory ay isang intermediate territory? Tama, 3 daw ang Panginoon sa Ghost Tomb Territory. Silang 3 ay mga eksperto sa Spirit Realm. Huwag ka na masyadong magsalita. Harapin muna natin itong Corpse Legion. Biglang tumahimik ang mga eksperto sa rock. Dagandong. Sa oras na ito, isang dagandong ang nagmula sa malayo. Nandito na po sila Lord. Pupunta po kami dito. Ang mga eksperto na may dragon power of 120 ay humiling na umalis. Manang, ingat ka. Tumango si Redwood Lord. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na malalakas na tunog ang nagmula sa ibang direksyon. Iilan pang mga tao ang pumunta sa harap at inutusang sirain ang bangkay. Noon pa man, nakabuo na rin sila ng plano. Iyon ay ang unang magpadala ng 2 koponan upang linisin ang hukbo. Kabanata 413. Pag-akit sa tigre papalayo sa bundok. Tungkol naman sa Redwood Horde, natural na hindi siya makagalaw dahil alam niyang may utak sa likod ng Corpse Legion. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang utak sa likod ng mga eksena ay ang Redwood Horde Lord na nawala 100 taon na ang nakalilipas. Siya ang Redwood Horde Lord na nakipaglaban sa kanyang ama. 100 taon na ang nakalilipas, pinaplano na ng Redwood Horde Lord ang kanyang paghihiganti. Kahit na ang ikapitong Horde Lord ay maaaring namatay, ang pagpatay sa kanyang mga inapo ay isang napakakasasyang bagay na dapat gawin. Dagandong. Ngayon, may malalakas na ingay na nagmumula sa lahat ng direksyon. Nagkataon lang na hinati ng mga eksperto ng Redwood City ang 6 na Corpse Legions. Sa oras na ito, tanging ang lumang Redwood Horde Lord ang naiwan sa rock. Bagamat napapaligiran siya ng 10,000 bangkay, ang Redwood Horde Lord ay hindi gumagalaw. Tahimik siyang tumayo at naramdaman ang labanan sa lahat ng panig. Bigla siyang napalingon. Dito, naningkit ang mga mata ng Redwood Horde Lord. Lumabas siya at direktang lumipad sa isang direksyon. Ang mga martial artists sa Spirit Realm ay maaaring maglakad sa hangin, at siya ay walang exception. Kung tungkol sa kung ano ang humantong sa kanya palayo, hindi na kailangang sabihin. Natural, isa ito sa 2 blood corpses. Hahaha, sa wakas nandito ka na.
Sa silangan ng Redwood City, ang Great Sword Blood Corps ay tumingin sa Redwood Horde Lord na naglalakad sa hangin at tumatawa. Ngayon lang, nakipaghalo siya sa maliit na hukbong ito at pinatay ang mga dalubhasa ng tao na dumating para pigilan ang Corpse Legion. Bukod dito, ang kanyang kaharian ay hindi katulad ng higit sa isang buwan na ang nakalipas. Nakalusot siya sa 170 dragon power. Gayunpaman, nasa spirit realm pa rin siya. Nang makita ng Redwood Horde Lord ang Great Sword Blood Corps, hindi niya maiwasang mapakilos. 170 dragon blood corpses. Haha, natatakot ka ba? Kahit na ang Great Sword Blood Corps ay nasa spirit realm, ang kanyang lakas ay 30 dragon power na mas mataas kaysa sa Redwood Horde Lord. Baka kaya niyang lumaban. Ikaw ba ang nag-utos sa Corpse Legion, ginulo ang aking Redwood Horde, at nais na wasakin ang aking Redwood City sa lupa? Pinaikit ng Redwood Horde Lord ang kanyang mga mata at nagtanong. Tama na yan. Tumango ang Great Sword Blood Corps. Bakit? Walang dahilan. Hindi pa ba sapat na maging kauri kita? Tanong pabalik ng Great Sword Blood Corps. Ang paliwanag na ito ay sapat na. Ang Broadsword Blood Corps ay hindi na tao. Bagamat may kamalayan pa ito, malaki ang ipinagbago ng isip nito. Posible na ang pagpatay ay naging kalikasan nito. Sa makatuwid, ang Redwood Overlord ay naniwala sa kanya. Kung ganoon, aalisin na kita ngayon. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Redwood Overlord. Kung tutuusin, ang bawat segundong nasayang niya ay nangangahulugan na isang dalubhasa ng tao ang mag-aalay ng kanilang buhay para sa Redwood City. Tumayo siya sa ere at binato ng suntok ang Broadsword Blood Corps. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa 100 Dragon Force sa Strength Realm, maaaring subukan ng isa na makalusot. Kung ang isa ay makapasok sa Spirit Realm, ang lakas ng True Chi ng isang tao ay tataas ng husto. Higit pa rito, ang isa ay makakalakad sa hangin. Kahit na ang Redwood Lord ay mas mahina kaysa sa Great Blade Blood Corps ng 30 Dragon Power, siya ay nasa Spirit Realm pa rin. Kung talagang nag-away sila, siguradong siya ang mangganguna. Pagkatapos ng lahat, ang martial arts ay pangunahing umasa kay Xin Shi. Ang brute force ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa isang eksperto sa Spirit Realm na maaaring lumipad. Mabilis na kumilos ang Broadsword Blood Corps at iniwasan ang anino ng kamao. Gayunpaman, ang Iron Corpses sa likod nito ay hindi nakaligtas. Anong tusong tao? Gayunpaman, hindi rin ako pushover. Ang Broadsword Blood Corps ay sumigaw at sumugod ng buong bilis. Pagkatapos, bigla itong tumalon at naglaslas gamit ang malawak na espada sa itaas ng ulo. Whoosh whoosh. Ang slash na ito ay parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Gayunpaman, ginalaw lamang ng Redwood Overlord ang kanyang katawan at iniwasan ito. Gayunpaman, hindi inatake ng Redwood Overlord ang Broadsword Blood Corps. Sa halip, bigla siyang bumangon sa hangin at baliw na inatake ang hukbo ng bangkay sa likod ng Broadsword Blood Corps. Ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay malawak na hanay ng mga pag-atake. Wala pang 10 segundo, ang 10,000 Copper Corpses at Iron Corpses ay sumabog lahat. Damaloy ang dugo na parang ilog. Ang tuso. Gayunpaman, wala akong pakialam sa mga basurang ito. Ngumisi ang Broadsword Blood Corps. Alam niyang wala siyang magagawa sa Redwood Overlord, ngunit ang Redwood Overlord ay hindi rin dapat gumawa ng anuman sa kanya. Ang kanyang plano ay itigil lamang ang Redwood Overlord. Tama, para lang mag-stall. Iyon ay dahil ang Broadsword Blood Corps ay nasa kabilang panig na nililinas ang mga eksperto ng tao. Siyempre, hindi yun alam ng Redwood Overlord. Matanda, kainin mo ang talem ko. Ang Broadsword Blood Corps ay muling lumundag sa ere upang hindi mailantad ang kanyang plano. Madaling naiwasan ng Redwood Overlord ang pag-atake. Sa sumunod na sandali, bigla siyang bumagsak sa lupa. Susunod, gagamitin niya ang kanyang tunay na lakas. Advantage ka pa rin sa ere. Akala mo talaga matatalo mo ako sa lupa. Nagulat ang Broadsword Blood Corps. Kahit na mas malakas ka sa akin, nasa physical force realm ka pa rin. Ipapaalam ko sa iyo ang pagkakaiba ng physical force realm at spirit realm. Ikinaway ng Redwood Overlord ang kanyang kamay at kumuha ng isang middle-grade heaven artifact. Kung gayon, tingnan ko kung gaano kakalakas. Ang mga mata ng Broadsword Blood Corps ay kumikislap habang siya ay nagmamadaling umakyat muli.
Naging seryoso ang mukha ng Redwood Overlord habang umaakyat siya para salubungin ng Broadsword Blood Corps. Ang isa ay nasa Spirit Realm na may 140 dragon, habang ang isa ay nasa Spirit Realm na may 170 dragon. Walang makapagsasabi kung sino ang humahamon sa mas mataas na kaharian. Gayunpaman, ito ay para sa ibang pagkakataon. Ngayon, oras na upang makita kung sino ang mas malakas. Sa parehong oras, sa ibang direksyon, ang Broadsword Blood Corps ay nagkakaroon ng magandang oras sa pagpatay. Nadagdagan din niya ang kanyang lakas sa 170 dragons. Ang pagpatay sa 120 at 130 dragon ay parang pagputol ng tofu para sa kanya. Matapos patayin ang mga tao sa isang tabi, ang Broadsword Blood Corps ay tumakbo sa kabilang panig. Sa ilang minuto, ang mga dalubhasa ng tao ay nabura lahat. Haha, ang matandang Redwood Overlord na iyon ay dapat na nakasalikop sa kuya. Tumawa ang Broadsword Blood Corps at itinutok ang kanyang espada sa Redwood City. Mayroong higit sa 50,000 bronze corpses at iron corpses na sapat upang patagin ang Redwood City. Sa sandaling ito, ang Redwood Overlord, na nakikipaglaban sa Broadsword Blood Corps, ay biglang naramdaman na may mali. Agad siyang lumipad sa langit para tingnan. Nako, nahulog ako sa bitag. Ngayon lang napagtanto ng Redwood Tribal Lord na naakit siya palayo sa bundok. Natatakot siya na may pangalawang Blood Corps na pumapatay sa kanyang mga nasasakupan. Damn it! Nagmura siya at tumalikod para umalis. Haha, huli na para malaman mo. Gayunpaman, hindi kita papakawalan ng ganoon kadali, mamatay. Ang Broadsword Blood Corps ay tumawa at sumugod muli. Magwala ka. Ang Redwood Overlord ay naglabas ng isang pag-atake sa palad. Bang! Bagamat itinulak pabalik ang Broadsword Blood Corps, hindi siya nasugatan. He sneered, "You realized it too late. I'm afraid that my second brother has already entered the city. It will not long before your Redwood City become a ruin." Hindi siya pinansin ng Redwood Horde leader at lumipad sa kalangitan, patungo sa lungsod. Tumingin siya sa paligid sa langit. Oo naman, nakapasok na ang ilang iron corpses sa Redwood City. Kung narito si Yezuan, tiyak na iisipin niya na ang lungsod ay napapaligiran ng mga higanti at zombie. Kabanata 414. Dalawang Spirit Realms. Malungkot ang mukha ng Redwood Overlord habang lumilipad siya sa isang tiyak na direksyon. Dahil sa kanyang pagmamalaki, hindi niya pinaalis ang kanyang pamilya. Ito ay magiging mahirap. Gayunpaman, pagdating niya sa Redwood City Governor's Mansion, nalaman niyang wasak na ito. Dinurog ito ng Iron Corps. Hindi. Nabaliw si Redwood Overlord. Nandito lahat ang mga kapamilya niya. Sa sandaling ito, isang Scarlet na figure ang pumasok sa kanyang paningin. Ito ay ang Greatsword Blood Corps. Ang espada ng Greatsword Blood Corps ay tumutulo ng dugo. May hawak itong ulo ng tao sa kamay. Isa ito sa mga anak ng Redwood Overlord. Matanda, huli ka na. Dinilaan ng Greatsword Blood Corps ang mga labi nito. Papatayin kita. Nabaliw ang Redwood Overlord at umaksyon patungo sa Greatsword Blood Corps. Magandang timing. Sinipa ng Greatsword Blood Corps ang ulo at sinugod patungo sa Redwood Overlord. Ang Greatsword Blood Corps at ang Greatsword Blood Corps ay parehong may 170 dragon power. Walang gaanong pagkakaiba sa kanilang lakas. Dahil walang magawa ang Redwood Overlord sa Greatsword Blood Corps, natural lang na wala siyang magagawa sa Greatsword Blood Corps. Gayunpaman, papunta na rin ang Greatsword Blood Corps. Oo nga, dumating na rin ang Greatsword Blood Corps 5 segundo pagkatapos nilang mag-away ang dalawa. Nakaramdam ng matinding pressure ang Redwood Overlord nang magsanib puwersa ang dalawang Blood Corpses. Gayunpaman, siya ay nasa isang killing frenzy. Nasira kasi ang buong Governor's Mansion. Ano ang silbi ng namuhay siyang mag-isa? 270 Dragon Strength Realm Warrior ang nakikipaglaban sa isang 140 Dragon Spirit Realm Warrior. Sa mga tuntunin ng kaharian, ang Redwood Territory Lord ang may kapangyarihan, ngunit sa mga tuntunin ng lakas at bilang, medyo natalo siya. Kaya naman, wala pang 10 round, natabunan na siya ng mga sugat. Para siyang nasa dulo ng kanyang lubad. Lalabas na siya ng todo. Kahit mamatay siya, kailangan niyang patayin ang dalawang Blood Corpses. Lalabas na ba siya?
Ang mga mata ng Greatsword Blood Corps ay kumislap. Mabilis siyang makaka-recover mula sa kanyang mga pinsala, ngunit hindi magawa ng Redwood Overlord. Sa makatuwid, naramdaman niya na ang Redwood Overlord ang mamamatay sa huli. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang, isang malaking itim na anino ang tumawid mula sa abot tanaw. Kaagad pagkatapos, isang pulang dugo na figure ang bumaba. Ano? Ang dalawang Blood Corpses at ang Redwood Overlord ay parehong nabigla. Ito ay isa pang Blood Corpse na lumapag. Ano ang nangyayari? Natakot ang magkabilang panig, ngunit sa susunod na sandali, ang Broadsword Blood Corps at ang Broadsword Blood Corps ay nagdilim, dahil ang Blood Corps na ito ay sumusugod sa kanila. 170 dragon. Isa rin itong Blood Corps ng 170 dragons. Imposible. Paano nagkaroon ng Blood Corps? Kumonsumo ng hindi mabilang na likas na kayamanan ang ating Panginoon at bumugol ng 100 taon para pinuhin tayo. Saan nanggaling ang Blood Corps na ito? Ang Great Blade Blood Corps ay labis na nagulat. Sa sumunod na sandali, naramdaman nilang medyo pamilyar ang dagwang bangkay na ito. Left Protector. Nakilala siya ng Great Blade Bloody Corps. Ang Left Protector na ito ay isa sa mga general sa ilalim ng utos ng ikapitong Redwood Lord, Hubin, 100 taon na ang nakalilipas. Kayong dalawa talaga, nakilala rin ng may hawak na espada na Blood Corps ang kabilang partido. Left Protector, naging Blood Corps ka na rin. Ibig sabihin, buhay pa ang matandang bastard. Sumimangot ang Great Blade Blood Corps. Hindi masama, nang matapos siyang magsalita, may isa pang figure na biglang bumaba mula sa langit. Tulad ng Redwood Overlord, ang figurang ito ay nagawang tumayo sa hangin. Isa itong matandang lalaki na may mahabang balbas na pulang dugo. Kamukhang kamukha niya ang Redwood Overlord. Nang makita ng Redwood Overlord ang dalawang bagong Blood Corpses, nagulat siya. Gayunpaman, nang makita niya ang taong maaaring lumipad tulad niya, agad siyang napabulalas, "Ama!" Ang matandang may balbas sa dugo ay ang ikapitong Redwood Lord, si Hubin. Siya rin ang kasalukuyang ama ng Redwood Overlord. Nagulat ang Redwood Overlord. Noon, ipinasa sa kanya ni Hubin ang posisyon ng Overlord at pagkatapos ay lumabas upang maglakbay. Hindi na siya bumalik, kaya naisip ng Redwood Overlord na si Hubin ay namatay sa labas. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang dekada, kahit na walang aksidente, si Hubin ay namatay sa katandaan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay magiging isang Blood Corps at mabubuhay hanggang ngayon. Kung tutuusin, malamang mahigit 130 taong gulang na ang kanyang ama. Ikaw talaga, matanda. Nakilala siya ng Broadsword Blood Corps at ng Broadsword Blood Corps. Noon, ang matandang ito ang nasuhulan sa kanila at naging dahilan upang sila ay patayin ni Chilean. Buhay ka pa, ibig sabihin, buhay pa si Chilean. Chilean, hindi ka ba lalabas? Sigaw ng matanda na balbasan ng dugo. Sa susunod na sandali, isa pang figure ang bumaba mula sa mga ulap. Isa itong eksperto sa spirit realm. Chilean, ikaw talaga. Ang may balbas na matandang lalaki, si Hubin, ay tumingin sa may dugong matandang lalaking nasa harapan niya. Matanda, noon, nasaktan mo ako ng husto para sa corpse control ang secret record. Gayunpaman, hindi mo akalain na ang corpse control ang secret record na nakuha mo ay hindi kumpleto. Sa tingin ko, dapat kang makaalis sa 170 dragon, tama. Kinaikit ni Chilean ang kanyang mga mata na namumula sa dugo at nagtanong. Ang may balbas na matanda na si Hubin, ay natigilan. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Tama ang hula ni Chilean. I was able. The injuries you severely 100 years ago. Kaya ko pa naman ngayon. Malamig na bamantong hininga si Hubin. Kung gayon, maaari mong subukan. Kumislap ang mga mata ni Chilean, at bumangon ang 18 Great Flying Dragons. 180 dragon ng kapangyarihan. Bukod dito, ito ay ang Spirit Realm. Lumubog ang mukha ng Redwood Overlord at Hubin. Pabago-bago ang emosyon ng una. Noong una ay naisip niya na ang hitsura ni Hubin ay maaaring magpabago ng sitwasyon. Gayunpaman, tila hindi yun ang kaso. Kung siya at ang Left Protector ay nagtutulungan, maaari nilang labanan ang dalawang Blood Corpses, Broadsword at Broadsword.
Gayunpaman, may pagkakaiba sina Hu Bin at Shi Lian na 10 dragon. Sa ganitong sitwasyon, maliban kung ang isang panig ay namatay, ang labanan ay hindi matatapos. Patayin. Matapos ang 2 segundong pagkapatas, biglang umatake ang magkabilang panig. 3 laban sa 3. Sa panig ng Redwood City, mayroong 2 eksperto sa Spirit Realm at 1 Blood Corpse. Sa panig ng Thousand Corpse Legion, mayroong 2 Blood Corpses at Shi Lian, na mayroong Spirit Realm ng 180 dragon. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isang tao na ang Thousand Corpse Legion ay mayroong 10,000 copper corpses. Kung sila ay magmadali, ang Redwood City ay matatapos. Kahit na bumalik ang mga eksperto ng tao na hamarang sa Thousand Corpse Legion, hindi nila mapipigilan ang napakarami. Gayunpaman, mayroon pa ring mapagpasyang kadahilanan sa labanang ito. Sa sandaling ito, sa isang layer ng mga ulap sa itaas ng Redwood City. 170 dragon ng Spirit Realm, 180 dragon ng Spirit Realm, 140 dragons ng Spirit Realm, at 3 Blood Corpses ng 170 dragons. Nagningning ang mga mata ni Yezuan. Kung nakuha niya ang lahat ng mga item ng mga taong ito, hindi magiging panaginip ang pagpasok sa 140 dragon. Siya ay kasalukuyang nasa 127 dragons lamang. Kahit na gumamit siya ng Beast King Rampage, maaaring hindi niya mapatay ang lahat. Sok, hayaan mo silang lumaban hanggang magkasugat ang magkabilang panig. Makakakuha ako ng ilang karanasan ngayon. Si Yezuan ay tumawa ng masama at biglang tumalon pababa. Ang Thousand Corpse Legion na ito ay parang langgam sa kanya. Madali niyang tinapakan ang mga ito hanggang sa mamatay. Kabanata 415. Pagpasok ni Yezuan. Napakabilis ni Yezuan. Sa 1 segundo, kaya niyang pumatay ng daan-daang tansong bangkay. Sa loob lamang ng ilang minuto, mahigit kalahati ng hukbong bakal na bangkay ang napatay. Kasabay nito, ang kaharian ni Yezuan ay tumaas sa 129 na mga dragon. Siya ay isang dragon ang layo mula sa 130 dragons. Biglang huminto si Yezuan. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa malayong kalangitan. Patuloy pa rin ang labanan. Ilang minuto na ang nakalipas pero nag-aaway pa rin sila. Tila hindi malaki ang pagkakaiba ng lakas ng 2 panig. Nagkaroon din ng panahon si Yezuan para harapin ang mga natitirang bangkay. Matapos harapin ni Yezuan ang karamihan sa natitirang mga bangkay ng bakal at mga bangkay na tanso, ang kanyang lakas sa wakas ay tumaas sa 130 lakas ng dragon. Dagandong, nagkataon na malapit na ring matapos ang labanan sa malayo. Matapos ang 10 minutong labanan, halos maubos ang chi ng magkabilang panig. Tumingin si Yezuan at lumapit. Shi Lian, bagaman hindi masama ang iyong talento at mas mataas ang iyong kaharian kaysa sa akin, ang martial art na naiwan ng aking ninuno ay hindi mo kayang hawakan. Malamig na tiningnan ni Hu Bin si Shi Lian. Kumikislap ang pulang dugo na mga mata ni Shi Lian. Ngumisi siya, ganun ba? Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang mag-apoy ang Great Wyvern na lumilipad sa paligid niya. Sinusunog niya, ang kanyang chi, sumipsip si Hu Bin ng malamig na hangin. Ang pangahas niya talaga, ang pagsunog ng kanyang chi ay magiging sanhi ng pagbagsak ng kanyang kaharian. Gayunpaman, sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, ang pagsunog sa kanyang chi ay hindi isang malaking bagay. Damn it, hindi ko alam kung paano sunugin ang chi ko. This is bad. Nagdilim ang mukha ni Hu Bin. Bago niya matapos ang kanyang pag-iisip, dumating na sa kanyang harapan si Shi Lian. Bang! Naglaslas si Shi Lian gamit ang kanyang espada, pinalipad si Hu Bin. Lumaki ang agwat sa pagitan nila. Sa isang kisap mata, si Hu Bin ay dahado. Malapit nang mapagpasyahan ng mananalo. Sa oras na ito, si Yezuan, na nanunood mula sa mga ulap, ay nagpakita ng isang tusong ekspresyon. Si Shi Lian ay mayroong 180 dragon, at siya ay nasa Spirit Realm pa rin. Kahit na gumamit siya ng Beast King Rampage, hindi siya maaaring maging katugma para sa kanya. Gayunpaman, sinusunog ni Shi Lian ang kanyang true chi sa sandaling ito. Nangangahulugan ito na sa bawat segundong lumipas, bababa ang antas ng kanyang cultivation.
Pagkaraan ng ilang sandali, maaaring bumaba siya sa 175 dragon o kahit 170 dragon. Ito ay magiging pagpapalam sa kanya ng masyadong madali. Gayunpaman, hindi na nakapagpigil si Yezuan. Sa huli, nagpasya siyang gumawa ng isang hakbang. Patayin. Naningkit ang mga mata niya nang bumagsak siya sa lupa. Ang target niya ay ang 3 blood corpses at ang Spirit Realm Redwood Leader. Ang kanyang 130 Dragon Force ay agad na tumaas sa 170 Dragon Force habang siya ay sumisingil sa larangan ng digmaan. Ano? Napalingon silang apat at nakita si Yezuan, nakasuot ng Iron Man mask, na nagmamadaling tumakbo patungo sa kanila sa bilis ng kidlat. Napakabilis. Sa sandaling ito, ang bilis ni Yezuan ay mahigit 200 dragons na. Kung siya ay kasalukuyang nasa Spirit Realm, kung gayon siya ay nasa Royal Air Level 2. Old Antique, I spared your life before. Ngayon, nandito ako para kunin ang ulo mo. Umingal si Yezuan at sinugod ang Broadsword Blood Corpse. Ang bilis ng 200 dragon ay naglalagay ng malaking presyon sa Broadsword Blood Corpse. Nagkaroon na siya ng kalaban sa parehong level. Ngayong kaharap na niya si Yezuan, hindi na siya makalaban. Mamatay. Itinaas ni Yezuan ang kanyang espada. Pagkatapos, lumipad sa hangin ang ulo ng Broadsword Blood Corpse. Instant kill. Ang Broadsword Blood Corpse ay malamang na hindi inaasahan na si Yezuan, na pinakawalan niya mahigit 1 buwan na ang nakalipas, ay lalago sa antas kung saan siya ay maaaring patayin sa isang hit. Bagamat mayroon siyang napakalakas na pangangatawan sa paggaling, hindi na siya mabubuhay pagkatapos putulin ang kanyang ulo. Napakalakas. Nagliwanag ang mga mata ng Guardian of the Left nang makita niyang pinatay ni Yezuan ang Broadsword Blood Corpse. Isa itong magandang balita para sa kanya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ipinaunawa sa kanya ni Yezuan na hindi ito magandang balita. Ito ay isang bangungot. Iyon ay dahil inihampas din ni Yezuan ang kanyang espada sa kanya. Ikaw matanda, hindi ka rin mukhang mabuting tao. Mamatay ka. Swish! 2 ulo ang lumipad sa hangin. Pagkatapos, mabilis na hinubad ni Yezuan ang kanilang interspatial rings. Ding! Nakalusot ang host sa 133 Dragons of Power. Nang tumunog ang system notification, si Yezuan ay walang magawa. Mabuti kung ito ay ang Broadsword Blood Corpse. Kung tutuusin, isang beses na niyang kinuha ang interspatial ring. Gayunpaman, ang tagapangalaga ng kaliwa ay isang anti-gang na buhay ng higit sa 100 taon. Bakit kakaunti ang mga bagay niya sa kanyang interspatial ring? Mukhang ang mga bagay ay nasa matandang Bloodbeard na iyon. Hindi na masyadong nag-isip si Yezuan at muling tumakbo. Palabas! Ano? Ang Redwood Lord at ang Broadsword Blood Corpse ay natigilan. Sa pagkakataong ito, ang target ni Yezuan ay ang Redwood Lord. Bilang Redwood Lord, natural siyang mayaman. Dahil siya ay nasa Spirit Realm, siya ang naging pangunahing target ni Yezuan. Swish! Isang malutong na tunog ang narinig. Naputol ang kamay ng Redwood Lord. Kasabay nito, siya ay malubhang nasugatan. Ang Redwood Lord, na nasa level 1 siya controlling realm, ay hindi makapag-react sa oras. Iniligtas ni Yezuan ang buhay ng Redwood Lord dahil siya ay tao pa rin. Kung tutuusin, kailangan pa rin siya ng Redwood Lord para pangasiwaan ang sitwasyon pagkatapos nito. Pagkatapos, ibinaling ni Yezuan ang kanyang atensyon sa Broadsword Blood Corpse. Ay hindi, kumislap ang mga mata ng Broadsword Blood Corpse. Tumalikod siya at tumakbo. Hindi ka karapat-dapat na tumakas mula sa akin, Yezuan. Underworld Swordsmanship, Sword Descents to the Underworld. Ang Broadsword Blood Corpse ay orihinal na isang patay na bagay. Tinutulungan lang siya ni Yezuan na malampasan. Natanggap ang ika-4 na interspatial ring. Ding! Nakalusot ang host sa 137 Dragons of Power. Medyo mayaman ang Redwood Lord's interspatial ring. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Masyadong biglaan ang eksenang ito. Hindi ito tumagal kahit 1 segundo. Matindi ang laban ng 2 tao sa langit. Natural, hindi nila ito mapapansin ng ganoon kabilas. Inis na inis si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ay nasa langit. Hindi niya magawang makialam. Kung sumakay siya sa Wei Zhenchen, natatakot siya na baka masaktan lang niya ito.
Gayunpaman, sa sandaling ito, Black Jade Ore, panipik, biglang nakakita si Yezuan ng itim na ore sa Redwood Lord's interspatial ring. Agad niyang pinakawalan si Wei Zhenchen. Little Tian, nandito na ang mga merienda mo. Nang makita ni Wei Zhenchen ang tumpok ng Black Jade Ore, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Agad siyang naging isang malaking hurno at ibinuhos dito ang Black Jade Ore. Ding! Nakapasok na ang host na si Wei Zhenchen sa Aura Realm. Kasalukuyang lakas, 150 Dragons of Power. Ano? Laking gulat ni Yezuan kaya nakabuka ang kanyang bibig. Si Wei Zhenchen ay mayroon lamang 79 na dragon ng kapangyarihan noon. Kung gusto niyang makapasok sa Aura Realm, kailangan niya ng Black Jade Ore. Gayunpaman, nadagdagan ng system ang kanyang lakas ng 50 dragon pagkatapos niyang lumunin ang Black Jade Ore. Ito ba ang pakinabang ng paglusog? Nakakamangha ang Sacred Beast Growth Plan. Little Tian, tara na. Sigaw ni Yezuan sa mahinang boses. Agad na naging rock si Wei Zhenchen at dinala si Yezuan sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang lakas ni Yezuan ay umabot na sa 179 na dragon. Napakalapit niya sa Chilean Lord. Kabanata 416. Bumalik sa Netherworld Abyss, si Chilean, na pinipigilan si Hubin, ay biglang naramdaman na may mali. Lumingon siya at nakita si Wei Zhenchen na ikinakapak ang kanyang mga pakpak at lumilipad patungo sa kanya. Halos maabutin siya ng bilis ni Wei Zhenchen. Kapag ang isang taong martial artist ay pumasok sa spirit realm, maaari silang lumipad. Gayunpaman, kumpara sa isang spirit realm na lumilipad na Saint Beast, ang kanilang bilis ay mas mabagal. Ang isang spirit realm na lumilipad na Saint Beast ng parehong antas ay tiyak na mas mabilis kaysa sa isang tao. Sa sandaling ito, napagtanto ni Chilean at Hubin na napatay na ni Yezuan ang 3 sa 4 na tao. Tanging ang Redwood Lord lang ang natira kasama ang isang taong lubhang nasugatan. Malinaw na si Yezuan ay isang third party. Mamatay. Si Yezuan ay sumugod kasama si Wei Zhenchen, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay nakatutok lahat kay Hubin. Kung tutuusin, mas madaling pakitunguhan si Hubin kaysa kay Chilean. Hanggat ang Universe Ring ni Hubin ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan, si Yezuan ay makakalusot muli. Sa oras na iyon, ang pagpatay kay Chilean ay isang piraso ng cake. Tapos na, malungkot ang mukha ni Hubin. Nabugbog na siya ni Chilean to the point na hindi na siya makalaban. Ngayong kasali na si Yezuan, ang isa sa kanyang mga braso ay puputulan ng wala pang 2 round. Bukod dito, ang kaliwang braso ang nakasuot ng Universe Ring. Gusto mo kunin? Narinig ni Chilean ang tungkol kay Yezuan mula sa Broadsword Blood Corps, kaya nakilala niya siya. Sa makatuwid, nang lumipad ang braso ni Hubin, inatake niya si Yezuan. Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Tinapakan niya ang kanyang mga paa at tumalon patungo kay Chilean. Para naman kay Wei Zhenchen, agad siyang naging maliit na ibon at hinubad ang Universe Ring ni Hubin. Hindi maganda, nakalimutan ni Chilean na hindi nag-iisa si Yezuan at agad na umatras. Hindi makakalipad si Yezuan, kaya sa malayo lang siya makakaatake. Hindi siya makahabol sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumalikod si Wei Zhenchen at bumalik sa kanyang paanan. Chilean, tapos ka na. Hinawakan ni Yezuan ang Universe Ring ni Hubin sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Ding! Ang host ay umabot na sa 140 Dragon Power. Bagamat 3 Dragon Strength lang ang nakuha niya, sa tuwing makakalusot siya, natural na tataas din ang mga bagay na kailangan niya. Hindi na masama ang lakas ng Free Dragon. Sa sandaling ito, mayroong mahigit 20 wyvern na nakapalibot kay Yezuan. Mayroong 18 malaki at 2 maliliit. 182 Dragon Powers. Para naman kay Chilean, bumaba na siya sa 175 dragons. Tapos na, nawalan din ng pag-asa si Chilean. Hindi niya inaasahan na lilito si Yezuan nang wala sa oras at sumire sa kanyang planong paghihiganti. Huwag kang mag-alala, papatayin ko siya para sa iyo. Nang ang mga salita ni Yezuan ay umabot sa tainga ni Chilean, ang kanyang ulo ay lumipad sa hangin. Bagamat hindi makatao si Chilean at pinatay niya ang 10 sekta na may iba't ibang laki,
Ginawa niya ito para sa paghihiganti. Para naman kay Hubin, siya ang kanyang kaaway. Walang pakialam si Yezuan kung tao ba si Hubin o hindi. Pagkatapos ng lahat, si Hubin ay hindi na tao. Sa makatuwid, hindi makakatakas sa kamatayan si Hubin. Hindi. Ang ikapitong Redwood Lord, ang ulo ni Hubin ay itinapon din sa hangin. Pagkatapos, 2 bangkay ang nahulog mula sa langit. Ang mga bangkay ng dugo ay mga kakaibang bagay. Pagkatapos nilang mamatay, mabilis silang magiging isang pool ng dugo. Ang parehong ay totoo para sa 3 blood corpses. Ang mga bangkay ni Chilian at Hubin ay natunaw sa dugo sa hangin at naging ulan ng dugo. 2 eksperto sa spirit realm ang pinatay ni Yezuan. Ding! Nakalusot na ang host sa 150 dragon powers. Isang notification ang tumunog. Natigilan si Yezuan. Talagang napakayaman ni Chilian at Hubin. Ang kanilang yin at yang ring ay nagbigay daan kay Yezuan na makalusot sa 10 dragon power. Gayunpaman, para sa mga ekspertong ito ng spirit realm na mayroong 170 at 180 dragon powers, ito ay masyadong mahirap. Ang labanan na ito ay maaaring ituring na natapos na. Nawasak ang 1000 corpse core at namatay si Chilian. Ito ay isang magandang pagtatapos. Ama, kinaladkad ng Redwood Lord ang kanyang malubhang na sugatan na katawan at sumugod. Gayunpaman, si Hubin ay naging isang pool ng dugo. Kahit na bumaba ang isang Diyos, hindi niya ito mabubuhay. Si Yezuan ay hindi nakaramdam ng kahit kititing na pagkakasala. Ito ay isang mundo ng mga eksperto. Kitang-kita ang pagpatay at pag-agaw ng mga kayamanan. Hindi rin pinatay ni Yezuan ang Redwood Territory Lord, kaya siya ay maituturing na lubhang mabait. Matapos sumulyap sa Redwood Lord, sumakay siya kay Wei Zhenchen at umalis. Kung gusto niyang makapasok sa 150 dragon powers, kailangan niyang pumunta sa mas makapangyarihang teritoryo para magsanay. Baka hindi siya masatisfy ng Redwood Lord. Gayunpaman, may isa pang lugar sa Redwood Lord na labis na kinaiinteresan ni Yezuan. Iyon ay ang Netherworld Abyss. May maze na nakakulong sa kanya ng higit sa 1 buwan. Dapat may maganda sa loob. Gayunpaman, bago iyon, binisita niya ang lahat ng mga sekta sa Redwood Lord upang makita kung may nakaligtaan siyang anumang iron corpses o copper corpses. Pagkatapos, muli siyang nakarating sa Netherworld Abyss. Ito ang pangatlong beses na nakarating siya sa Netherworld Abyss. Noong nakaraan, mayroon akong 120 dragon powers, ngunit hindi ko nalampasan ang maze na ito. Ngayon, mayroon akong 150 dragon powers, iniisip ko kung kaya ko bang. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, kung sa ibang pagkakataon ay hindi na siya nag-abala pang pumunta rito. Gayunpaman, ito ay isang espesyal na oras. Na-stuck siya sa physical strength realm. Kung gusto niyang makalusot mula sa physical strength realm hanggang sa spirit realm, kakailanganin niya ng ilang makalangit na kayamanan. Ang Nethergrass ay isa sa kanila. Bagamat mayroong 60% na pagkakataong makapasok sa spirit realm, hindi nang ahas si Yezuan na sumugal. Gusto niya ng 100% na pagkakataon. Pagkatapos ihanda ng isip ang sarili, pumasok si Yezuan. Di nagtagal, nakita niya ang maze. 120 dragon powers laban sa 150 dragon powers. Malaki ang pagkakaiba. Bumuti na rin ang pangangatawan ni Yezuan. Malaking tulong ito sa kanya sa paglusot sa maze. Sa karamihan, gagamitin niya ang Beast King's Rampage. Kung talagang may Nethergrass sa maze, makakalusot siya sa Spirit Realm kanina. Pakiramdam niya ay tiyak na magkakaroon ng Nethergrass sa maze na ito. Hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang maze na ito. Nag-isip sandali si Yezuan at pumasok. Sa pagkakataong ito, marami na siyang napalitan ng mga bagay para makalusot sa maze. Ang mga bagay na ito ay talagang mga marker. Ang pinakamahirap na bahagi ng isang maze ay ang mawala ng direksyon. Hanggat natagpuan ng isa ang tamang direksyon, magagawa nilang masira ang maze. Gayunpaman, si Yezuan ay masyadong walang muwang. Naglakad siya sa direksyong kanluran, ngunit sa huli, bumalik siya sa pinanggalingan. Tila hindi karaniwan ang maze na ito. Naglakad siya ng paikot-ikot sa loob ng 3 araw, ngunit wala pa rin siyang magawa. Gayunpaman, sa ikapitong araw pagkatapos niyang pumasok sa maze. Napakalakas ng aura.
Biglang huminto si Yezuan sa kanyang kinatatayuan. Ang Beast King bloodline sa kanyang katawan ay biglang kumulo. Siguradong may makapangyarihang santong hayop sa harapan niya. It must be the flying centipede. Dapat nagpapahinga. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kung susundin niya ang kanyang mga sentido, maaaring makalusot siya sa maze. Sa sandaling iyon, naglakad siya sa direksyong iyon. Kabanata 417. Tagasalin, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Natagpuan ang kayamanan. Sa pagkakataong ito, talagang lampas ito sa inaasahan ni Yezuan. Kasabay nito, pinatunayan din nito na malapit na siyang masira ang formation. Kung hindi niya maramdaman ang lumilipad na centipede. Gayunpaman, mayroon pa ring napakahalagang problema sa kamay. Siya ay patungo sa direksyon ng lumilipad na centipede. Kung nakatagpo niya ang lumilipad na alipihan, siya ay mahihirapan. Ang flying centipede ay isang level 2 chi control cultivator. Mayroon itong hindi bababa sa 200 dragon power. Paano kung ang flying centipede ay may 270 dragon power? Tumigil siya sandali at nag-isip. Gayunpaman, sa sandaling iyon, muling nagkabisa ang ibang bloodline sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay ang treasure hunting deer. Magandang bagay, may magagandang bagay sa paligid, at marami doon. Naramdaman ni Yezuan ang kasaganaan ng espiritual na enerhiya. Sa pagdaragdag ng bloodline ng treasure hunting deer, mas lumakas ang kanyang sentido. Pagkatapos mag-isip sandali, gumawa siya ng desisyon. Gawin mo. Sa sandaling iyon, nagpatuloy siya sa paglalakad. Siya ay napakaingat, natatakot na siya ay makagawa ng tunog at maakit ang atensyon ng lumilipad na alipihan. Habang patuloy siyang sumusulong, lumalakas ang pakiramdam. Kumukulo ang kanyang dugo. Tinataya niya na kung makukuha niya ang mga kayamanang ito, maaaring makalusot siya sa 10 dragon power. Iyon ay dahil ang pakiramdam ng espiritual na enerhiya ay masyadong malakas. Sa sandaling iyon, biglang nakarinig si Yezuan ng sumisitsit na tunog. Sa sobrang gulat niya ay agad siyang napatigil sa kanyang kinatatayuan. Nagdilim ang ekspresyon niya. Siya ay ganap na alerto, handang gamitin ang Beast King's Rampage anumang oras. Obviously, iyon ang sumisingit na tunog ng flying centipede. Naisip niya na siya ay masyadong malapit at natuklasan ng lumilipad na centipede. Gayunpaman, mali ang hula niya. Matapos sumirit ang flying centipede, tumaas ito sa hangin, lumipad sa kanyang ulo, at nagsimulang magpatrolya sa buong Netherworld Abyss. Phew! Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Kaya lumabas ito para mamasyal, na halos matakot siya sa kamatayan. Pagkaalis ng flying centipede, si Yezuan ay naglakad-lakad ng mag-isa at sa wakas ay lumabas ng maze. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang flower bed. Sa kanyang impresyon, ang isang flower bed ay dapat na isang maliwanag at magandang lugar, ngunit ang malaking flower bed na ito ay talagang isang madilim at itim na species. Mga makamandag na nilalang, lahat sila ay makamandag na kayamanan ng langit at lupa. Sino ang nagtanim sa kanila? Nanlaki ang mga mata ni Yezuan sa hindi makapaniwala. Dati, naramdaman niya ang isang malaking halaga ng spirit chi, ngunit ito ay medyo kakaiba. Hindi niya inaasahan na ang lugar na ito ay talagang isang makamandag na hardin ng bulaklak. Kung tungkol sa lumilipad na alupihan na iyon, malamang na siya ang nagbabantay sa makamandag na kama ng bulaklak na ito. I don't care. Natural treasure din ang poisonous grass. Wala akong pakialam kung sino ang nagtanim. I'll just swallow it all. Walang ibang pakialam si Yezuan. Sumugod siya at nagsimulang mag-ani na parang baliw. Hindi niya tiningnan kung aling mga makamandag na halaman ang nasa hustong gulang at kung alin pa ang mga panla. Pinulot niya muna silang lahat. Ding! Nakalusot ang host sa 151 dragon power. Ding! Nakalusot ang host sa 152 dragon power. Ding! Nakalusot ang host sa 153 dragon power. Tuloy-tuloy na nag-beep ang system. Tuwang-tuwa si Yezuan. Tama ang hula niya. Talagang may maganda sa maze na ito. Hindi nagtagal, ang nakal-alasong flower bed na ito, na mahigit 1,000 metro kwadrado, ay natangay ni Yezuan. Ding! Nakalusot ang host sa 160 dragon power. Nang walisin ni Yezuan ang buong lason na kama ng bulaklak, nakalusot siya sa 160 dragon power.
Tama lang. Kasabay nito, nakakuha din siya ng Netherworld Grass. Ang 160 Dragon Power ay isang 70% na pagkakataong makalusot. Sa pagdaragdag ng Netherworld Grass, ito ay 80%. Ang posibilidad na ito ay kapantay na ng Rice Cake. Gayunpaman, hindi pa rin sinubukan ni Yezuan na makalusot. Ayaw niyang mahulog sa 20% failure rate na iyon. Mukhang itinanam kamakailan ang nakal-alasong bulaklak na ito. I wonder kung sino ang nagtanim ng napakaraming heavenly treasures. Labis na nagulat si Yezuan. Gayunpaman, naunawaan niya na ang taong maaaring magtanim ng gayong mahahalagang halamang nakalalasan ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Bagamat hindi pa hinog ang mga makamandag na halamang ito at sayang ang pagbunot nito ay nabunot na niya. Bukod dito, nagawa niyang samantalahin ang katotohanang walang tao sa paligid. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Retreat. Si Yezuan ay hindi nang ahas na manatili rito. Nagmamadali siyang pumasok sa maze. Ngayon lang, nahanap niya ang nakakalaso na flower bed na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa Beast King bloodline. Kung gusto niyang umalis ngayon, natatakot siya na baka magkagulo. Sa tansya niya, aabot ito ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis ni Yezuan, isang figure ang lumabas mula sa ambon sa itaas ng nakal-alasong bulaklak. Ito ay isang matandang lalaki. Nang makita niyang nawala na ang nakal-alasong flower bed na itinanim niya ay agad niyang itinaas ang ulo sa langit at nagpakawala ng mahabang alulong. Damned thing, sino ba ang nagnakaw ng makamandag na damo na maingat kung itinanim? Hindi niya maintindihan. Marami na siyang natakbuhang lugar bago siya tuluyang nakahanap ng angkop na lugar para magtanim ng maraming nakal-alasong damo. Dahil medyo atresado ang lakas ng Redwood Territory, nag-set up lang siya ng simpleng maze formation at nakahuli ng flying centipede sa ikalawang antas ng Royal Air Tier para bantayan ang kalangitan. Hindi niya inaasahan na may makakalusot sa kanyang maze. Sa sandaling iyon, diretso siyang nagwalas. Dahil nakikita niya mula sa ibaba na kakaalis lang ng nagnakaw ng lahat ng kayamanan sa kanyang nakal-alasong flower bed. Sa sandaling iyon, si Yezuan, na naglalakad sa maze, ay halos mamatay na sa takot nang marinig niya ang sigaw. She *T, bumalik na ang may-ari ng nakal-alasong flower bed. Malungkot ang mukha ni Yezuan. Ang kanyang bituka ay berde sa panghihinayang. Kung alam niya, hinintay niya munang makaalis ang kabilang partido bago sila bunutin. Maghukay tayo ng butas at magtago muna. Agad na gumawa ng plano si Yezuan. Sinubukan niyang maghukay ng lagusan palabas ng lugar na ito noon, ngunit kasama rin sa maze formation ang ilalim ng lupa, kaya wala itong silbi. Gayunpaman, ang paghuhukay ng isang butas upang pansamantalang itago ay magagawa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hiss! Ang lumilipad na centipede ay biglang tumangay sa kanyang ulo at sumirit. Pagkatapos, isang tao ang nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa ng may kulog. Upang maging tumpak, dumaong ito sa likod ni Yezuan. She *T. Narinig ni Yezuan ang tunog sa kanyang likuran at agad na tumigil sa kanyang ginagawa. Natigilan siya at tumalikod. Paglingon niya ay nakita niya ang matanda na pulang-pula. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay naging berde dahil sa galit. Kasabay nito, napansin din ni Yezuan ang bilang ng malalaking lumilipad na dragon na lumilipad sa paligid ng matanda na pulang mukha. May kabuuang 30 sa kanila. 300 dragon power. Ikatlong antas ng Imperial Chi. Napagtanto ni Yezuan na siya ay napahamak. Kahit na gumamit siya ng Beast King's Rampage, papatayin pa rin siya kaagad ng isang level 3 Imperial Chi expert. This time, nililigawan niya talaga si Death. Senyor, ako, nagmamadaling paliwanag ni Yezuan. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaliwang kamay. Siya ay likas na tumingin sa ibaba at natagpuan na ang kanyang kaliwang palso ay wala na. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Napakabilis. Ang bilis ng takbo ng matanda na pula ang mukha na lumampas sa reaction time. Nya, Kabanata 418. Nakunan. Napalingon si Yezuan sa gulat at nalaman na ang kanyang palso ay itinapon sa gilid ng matanda na may pulang mukha. Tungkol naman sa interspatial ring, ito ay nasa kamay ng matanda na may pulang mukha. Nasaan na? Tanong ng mapula ang mukha sa paos na boses.
Naunawaan ni Yezuan na hinahanap niya ang makamandag na damo. Gayunpaman, kinain niya ang lahat ng makamandag na damo. Ang netherworld grass na hindi niya kinain ay nasa kanyang Devar space din. Ang interspatial ring na ito ay ginamit para sa pagposter. Hindi, ito ay para lamang sa palabas. Kinain ko ang lahat ng makamandag na damo, pinutol ni Yezuan ang paghabol at naglabas ng pananabik. Kinain niya. Ang isang tao ay maaaring kumain ng napakaraming makamandag na damo at hindi mamatay. Ito ay sapat na upang magulat ang pulang mukha na matanda. Iyon lang ang paraan para mabuhay siya. Kumain siya. Laking gulat ng matanda na pula ang mukha. Sa mga makamandag na damo, marami na kahit siya ay kailangang maingat na bunutin, ngunit lahat sila ay kinain ni Yezuan. Paano naging posible iyon? Higit sa lahat, paano makakain ng isang tao ang ganoong kalaking lugar ng mga nakal-alasong flower bed? Sa sandaling iyon, biglang napansin ng pulang mukha na elder na ang pulso ni Yezuan ay unti-unting lumalaki pabalik. Hindi nagtagal at bumalik ito sa orihinal nitong estado. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng kanyang pagkatulala. Ano ka ba? Gulat na tanong ng mapula ang mukha. Imposibleng mapalago ng isang tao ang naputol na braso. Gayunpaman, nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, kaya hindi niya maiwasang magtaka kung tao ba si Yezuan. Ako ay isang tao. Gayunpaman, minsan akong nakakonsumo ng isang kayamanan ng langit at lupa. Kaya't ako ay imyon sa lason at may kakayahang palakihin muli ang isang naputol na braso, nagmamadaling paliwanag ni Yezuan. Imyon sa lason at muling palakihin ang naputol na braso. Bahagyang sumimangot ang pulang mukha na matanda. Wala siyang naramdamang ibang interspatial ring sa katawan ni Yezuan. Kaya naman, nag-isip siya sandali at sinabing, nagtanim ka ba sa pamamagitan ng pagkain ng makamandag na damo? Hindi, medyo espesyal ang katawan ko. Kung hindi ako kakain ng makamandag na damo, baka sumabog ako at mamatay. Random na gumawa ng dahilan si Yezuan. Wala siyang choice kundi kainin ang lahat ng makamandag na damo. Nag-aalinlangan ng mapula ang mukha. Bahagyang bumawi ang mapula niyang mukha, ngunit medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos magnilay-nilay, binato niya ng lason si Yezuan at sinabing, kainin mo siya sa harap ko. Kung nagsisinungaling ka sa akin. Hindi siya nagpatuloy dahil pakiramdam niya kung nagsisinungaling si Yezuan sa kanya, mamamatay din siya sa lason ng makamandag na halamang ito. Hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano. Nahuli ni Yezuan ang nakal-alasong halaman at napagtanto na nilamon na niya ito noon, ngunit hindi pa niya ito nakakain noon. F***, ito ay masama. Ang sagradong puno ng buhay lang ang mapagkakatiwalaan ko sa pagkakataong ito. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin, kumagad sa dahon, at nilunok ito. Bagamat kaya niyang itago ang dahon sa kanyang lumalamon na espasyo, ang elder na nasa harapan niya ay nasa level 3 chi controlling realm. Kung nilunok niya ito gamit ang kanyang bibig at nakita, siya ay magiging patay na karne. Sa makatuwid, maaari lamang niyang ipagsapalaran ito sa pagkakataong ito. Ninuyan niya ang mga dahon ng makamandag na damo at nilamon iyon. Sa susunod na sandali, narinig niya ang tunog ng notification ng system. Ding! Itinanim ng host ang lason na ito ng libre. Phew! Matapos marinig ang tunog ng notification na ito, nakahinga rin ng maluwag si Yezuan. Tila napakalakas ng bloodline ng Sacred Tree of Life. Ituloy, sa sandaling ito, malamig na sabi ng mapula ang mukha. Ngayong si Yezuan ay kalmado na, nilunok niya ang buong mapait na makamandag na damo sa kanyang tiyan. Nakasimangot na tumingin sa kanya ang mapupulang mukha. Matapos maghintay ng halos 10 paghinga, nagpakita siya ng nagulat na ekspresyon. Talagang imyun ka sa lason. Gulat na tanong ng mapula ang mukha. Talaga, gayunpaman, hindi ko kayang labanan ang ilang bihira o makapangyarihang mga lason. Tumango si Yezuan. Ang mapula ang mukha ay tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan at nagtanong, masasabi mo ba ang lason ng halaman na iyon ngayon lang? Nang marinig ito, natigilan si Yezuan saglit, pagkatapos ay nagsabi, nang lunukan ko ito, ang aking tiyan ay nag-aapoy na parang sesabog. Pagkatapos ng 3 paghinga, nakaramdam ako ng kaunting pagkahilo. Parang may kung anong gumagalaw sa aking tiyan. Ngayon ang aking ulo ay medyo namumula. Dahil sa sagot na ito, muling nagulat ang mapula ang mukha, at sinabing, ang tangkay na iyon ay scorching sungrass.
kung ang isang tao sa ilalim ng ikalawang antas ng Royal Chi ay nagkamali na kumuha ng isang dahon, sa loob ng 3 paghinga ng oras, sila ay masusunog sa abo mula sa loob palabas. F***sick. Matapos marinig ang paliwanag na ito, halos mamatay si Yezuan. Sa katunayan, hindi niya sinabi ang mga sintomas. Nakita niya ang listahan ng mga lason na nakalista ng sistemang lumalamon at siya mismo ang nagbasa nito. Kung ang sinuman sa ibaba ng Dragon Level 2 ay hindi sinasadyang kumain ng isang dahon, sila ay masusunog hanggang sa abo sa loob ng 3 hininga. Gayunpaman, nilunok niya ang buong halaman. Subukan mo ang isang ito. Naglabas ng isa pang nakakalason na halaman ng mapupulang matanda. F***sick, ginagamit mo ba ako para subukan ang lason? Walang magawa si Yezuan na natanggap ito. Sa pagkakataong ito, maingat niyang kinagat ang kaunting dahon ng makamandag na damo at nilamon iyon. Matapos marinig ang abiso ng system, kinain niya ang buong makamandag na damo. Talagang immune ka sa lason. Kinaikit ng mapupulang elder ang kanyang mga mata at tumingin kay Yezuan na may kakaibang ekspresyon. Senyor, nagkamali ako sa pagpasok sa lugar na ito at nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Sana mapatawad mo ako. Babayaran kita sa mga makamandag na halaman na ito. Sabi ni Yezuan. You dare to say na babayaran mo ako. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng makamandag na bulaklak na ito? Malamig na umungol ang mapula ang mukha. Walang sinabi si Yezuan. Ang nakakalaso na flower bed na ito ay nagbigay daan sa kanya na pumunta mula 150 dragon strength hanggang 160 dragon strength, at ito ay hindi kapani-pani walang mahalaga. Kung ibinente niya ito para sa cultivation resources, maaaring makalusot siya mula 150 dragon strength hanggang 170 dragon strength, o kahit 170 dragon strength, o kahit 200 dragon strength. Ang sistema ng paglamon ni Yezuan ay nangangailangan ng mas maraming mapagkukunan ng paglilinang kaysa sa mga taong may parehong antas. Ang bentahe nito ay nakakatipid siya ng maraming oras. Sa makatuwid, hindi kayang bayaran siya ni Yezuan. Sa sandaling ito, bamantong hininga ang pulang mukha na matanda, nilamon mo ang buo kong lason na bulaklak. Dapat ay nakagawa ka ng malaking kasalanan, ngunit gusto kita. Hanggat handa kang tumulong sa akin, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, mamamatay ka kaagad. Nang marinig na may daan palabas, mabilis na nagtanong si Yezuan, Senyor, ano ang gusto mong gawin ko? Walang pagdadalawang isip na sagot ng matandang pulang mukha, subukan mo ang lason. Marami akong lason na hindi alam ang toxicity. Gusto kong subukan mo sa akin ang toxicity ng mga lason na ito. Hanggat gumawa ka ng mabuti, hahayaan kita balang araw. Ito, tumigil si Yezuan at sumimangot. Ang pulang mukha na matanda ay hindi tinukoy ang isang tiyak na oras. Sa madaling salita, kailangan niyang hintayin ang reaksyon ng nakapulang mukha. Kung hindi siya pinakawala ng pulang mukha na matanda, siya ay makukulong magpakailanman. Gayunpaman, hindi ito isang walang pag-asa na sitwasyon. Ito ay dahil hindi alam ng mapula ang mukha na siya ay may sistemang lumalamon. Hanggat palihim niyang itinago ang mga lason, iniipon ang mga ito, at nilalamon ang mga ito ng sabay-sabay, magagamit niya ang Beast King Rampage pagkatapos tumaas ang kanyang lakas. Walang paraan para makatakas siya. Sige, pumayag ako. Tumango si Yezuan. Kabanata 419. Teritoryo ng Ghost Tomb. A wise man submits to circumstances. Don't worry, basta maganda ang trabaho mo, pakakawalan kita. Ang mapula ang mukha ay humakbang pasulong at hinawakan ang balikat ni Yezuan at lumipad sa hangin. Nagulat si Yezuan at nagtanong, Senyor, saan tayo pupunta? Itong Redwood Territory ay ang ika-10 plantasyon na nakita ko. Ngayong nabunot mo na silang lahat, makakabalik na lang tayo pagkatapos ng ilang sandali. Hinawakan ng mapupulang matandang lalaki si Yezuan sa isang kamay at sumagot, ang pangalan ko ay Old Hong, isang miyembro ng 100 Poison Sect sa Ghost Tomb Territory. Teritoryo ng Ghost Tomb. Nang marinig ang pangalang ito, sumimangot si Yezuan. Naalala niya na ang Ghost Tomb Territory ay hindi katabi ng Redwood Territory. Pinaghiwalay sila ng ilang teritoryo. Ang Ghost Tomb Territory ay isang mid-level na teritoryo sa Luoxia Region. May kabuuang 3 super forces dito. Ang isa ay ang Poison King Sect, ang pangalawa ay ang Corpse Master Sect,
at ang pangatlo ay ang Fallen Ghost Sect. Ang tatlong puwersang ito ay kabilang sa masamang landas, at sinasabing mayroon silang mga eksperto sa Soul Essence Realm. Ang tatlong Panginoong sekta na ito ay humantong sa kapaligiran sa Ghost Tomb Territory. Sa makatuwid, ang Ghost Tomb Territory ay isang napakagulong teritoryo. Napakakaunting mga tao ang papasok sa Ghost Tomb Territory, at ang mga teritoryong may mataas na antas ay tamad na alagaan, hinahayaan silang umunlad ng mag-isa. Walang pakialam si Old Hong kung narinig man ito ni Ye Zuan o hindi. Ipinagpatuloy niya, ang aking mga miyembro ng 100 Poison Sect ay magaling gumamit ng lason, at kami mismo ang gumagawa ng lason. Gayunpaman, ang pagtatanim ng lason ay wala kung saan-saan, kaya kadalasan kailangan naming pumunta sa ibang mga teritoryo upang hanapin ito at pagkatapos ay itanim ito. Kamakailan ko lang nahanap ang Redwood Territory na ito, pero hindi ko inaasahan na masisira mo pala ito. Ito rin ang unang pagkakataon na ginawa ko, si Old Hong, ito sa maraming taon. Panipi, ahem, napahiya si Ye Zuan kaya hindi siya makapagsalita. Kung bibigyan siya ng langit ng isa pang pagkakataon, tiyak na hindi na siya babalik. Mas pipiliin niyang mag-level up ng tapat. Sa kasamaang palad, siya ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Sa kabutihang palad, ang resulta sa oras na ito ay hindi masyadong masama. Napakabilis ng takbo ni Old Hong. Gaya ng inaasahan sa third-ranked Chi Controlling Realm, binuhat niya si Ye Zuan at nagmamadaling 7 araw, isang beses lang nagpapahinga sa isang araw. Pagkatapos noon, pilit na dinala si Ye Zuan sa madilim na Ghost Tomb Territory, at binuhat siya ni Old Hong na parang may dalang manok. Nakakadiri ang amoy. Kung ang isang tao ay nakatira dito sa buong taon, ang kanilang ugali ay magbabago. No wonder walang gustong pumasok sa Ghost Tomb Territory. Hindi mapigilan ni Ye Zuan na sumimangot. Bagamat sikat ng araw, marami siyang naamoy na bangkay. 100 Poison Sect, seryosong paalala sa kanya ni Old Hong. Daan-daang mga disipulo ng Poison Sect. Maging ang Old Monster Hong, na nasa ikatlong antas ng Chi Controlling Realm, ay isang plant manager lamang. Pagkatapos, ang lakas ng 100 Poison Sect ay hindi ganoon kadali. Ang 100 Poison Sect ay itinayo sa isang lambak na tinatawag na 100 Poison Valley. Napapaligiran ito ng isang defensive formation. Sa ilalim ng defensive formation ng 100 Poison Valley, mayroong isang makamandag na kagubatan. Nagkaroon ng maze at illusion formation sa kagubatan. Kung ang isang ordinaryong tao ay walang paraan upang makapasok, sila ay mamamatay lamang. Dinala ni Old Hong si Ye Zuan sa 100 Poison Sect. Nang makarating sila sa gate, isang 100 Poison Sect na disipulo ang nagtanong, Manager Hong, ang taong ito ay. Ito ang bagong drug tester, paliwanag ng Old Monster Hong. Oh, narinig ng alagad ang paliwanag na ito at hindi sila pinigilan. Direkta niyang pinapasok ang mga ito. Karaniwan, ang 100 Poison Sect ay nagtatanim ng sarili nilang mga nakal-alasong halaman at bulaklak, at pagkatapos ay pinipino ang mga lason at inaalagaan ang mga makamandag na nilalang. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, pinipino nila ang maraming mga lason na may hindi kilalang mga nakapagpapagaling na katangian. Kaya, kailangan nila ng isang tao upang subukan ang mga lason. Ang ganitong uri ng tao ay tinatawag na drug tester. Gayunpaman, lahat ng mga drug tester na ito ay nagkaroon ng lubhang kalunos-lunos na mga wakas. Karaniwan silang nahuhuli ng daan-daang mga disipulo ng sekta ng lason at nabubuhay ng higit sa 10 araw hanggang kalahating buwan. Ang mga pinakatrahedya ay ginamit bilang isang drug tester sa sandaling sila ay pumasok, at hindi nabuhay ng higit sa 2 minuto. Higit pa rito, namatay sila sa lahat ng uri ng kakaibang paraan, tulad ng pagiging isang pool ng dugo, ozone pus, ulceration sa balat, at iba pa. Sa anumang kaso, wala ni isa sa mga drug tester na pumasok ang lumabas ng 100 Poison Valley ng buhay. Natural na alam ito ni Ye Zuan, ngunit mayroon siyang bloodline ng Sacred Tree of Life, kaya dapat siyang mabuhay. Siyempre, depende ito kung papayagan siya ni Old Hong. Hinawakan ng matandang Hong si Ye Zuan at bumalik sa kanyang malayong tirahan. Anak, dito ka natitira mula ngayon. Hindi mo pa nararating ang Spirit Realm, kaya mas mabuti kung hindi mo iisipin na tumakas. Kanina lang, iisa lang ang alagad na nagbabantay sa gate,
pero sa totoo lang may ilang 4th level Imperial Chi Protector na nagbabantay sa paligid. Paalala ni Matandang Hong at saka bumalik sa kanyang tirahan sa tabi. Naiintindihan naman nitong si Junior. Tumango si Yezuan. Ngayon lang, wala siyang napansing iba. Ang 4th level Imperial Chi ay isang antas na mas mataas kaysa sa Old Hong. I have some unknown poison on hand. Wait here for a while at huwag kang lalabas ng walang ingat. Paalala muli sa kanya ng Matandang Hong at saka umalis. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na siya ay mahuhuli ng isang malaking kapangyarihan pagkatapos niyang ligawan si kamatayan. Hindi nagtagal, nagbalik si Old Hong ng 3 nakakalason na halaman para subukan ni Yezuan. Hindi nang ahas si Yezuan na maging pabaya. Kinagat niya muna ang maliit na bahagi ng halaman at saka nilamon iyon. Matapos makumpirma na immune na ang bloodline ng Sacred Tree of Life, nilunok niya ang buong halaman. Pagkatapos, inilagay niya ito sa sistema ng paglamon at nagkunwaring ngumunguya at nilalamon. Kaya lang, nakakuha siya ng 2 mamahaling nakakalason na halaman. Gayunpaman, pagkatapos niyang kainin ang isang maliit na bahagi ng 3 halaman, sa wakas ay nagbago ang tunog ng notification ng system. Ding! Nalasan ang host. Detoxification start. Ano? Nalasan. Ang mukha ni Yezuan ay nagbago ng husto. Nagdasal siya na hindi sapat ang toxicity ng halaman para mapatay siya kaagad. Nang makitang naging berde ang mukha ni Yezuan, agad na nagtanong si Old Hong, ano ang nangyayari sa iyo? Nalasan ako. Kailangan ko ng ilang oras para mag-detox. Sumasakit ang buong katawan ni Yezuan. Pakiramdam niya ay madudurog na ang kanyang mga buto. Buti na lang at maliit na bahagi lang ng halaman ang kanyang nilunok kaya hindi masyadong mahaba ang detoxification time. Kung hindi, gumuho ang isip niya. Tapos na. Nakahinga ng maluwag si Yezuan at nagsimulang iulat ang toxicity. Nagulat si Matandang Hong. Ito ay isang bagong makamandag na halaman na itinanam ng ating 100 Poison Sect. Noong nakaraang buwan, nakapatay ito ng level 2 level Imperial Chi Cultivator. Paano ka nakaligtas? F***6, level 2 level Imperial Chi Cultivator. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Isa itong eksperto na may hindi bababa sa 200 dragon power. Ngayon, napagtanto ni Old Hong na nakahanap siya ng isang kayamanan. Kung ito ang kaso, maaari siyang pumunta sa 100 Poison Sect para kumuha ng poison test. Pagkatapos nito, makakakuha siya ng maraming mapagkukunan ng paglilinang. Mabuti, napakabuti. Tumango ang Matandang Hong na may kasiyahan. Yun lang para sa araw na ito. Babalik ako bukas. At saka, nang walang pahintulot ko, bawal kang humakbang palabas ng bakuran. Para sa iyo ang mga makamandag na halaman na ito. Kabanata 420. Kaharian ng Espiritu. Napabuntong hininga si Yezuan. Gaano kalungkot. Hindi lang siya ginamit para sumubok ng lason, grounded din siya. Gayunpaman, ang 100 Poison Sect ay hindi katulad ng Heaven's Hatred Sword Sect. Kahit na ang isang random na manager ng halaman ay isang rank 3 Imperial Chi expert. Kaya naman, nadama niya na mas mabuting mag-ingat. Ayaw niyang kamuhian siya ng isang 100 Poison Sect na disipulo dahil sa sobrang gwapo niya. Sa oras na iyon, mamamatay talaga siya ng walang kompletong bangkay. Tahimik siyang nanatili sa tirahan na inayo sa kanya ng Matandang Halimaw Hong, at hinintay ang Matandang Halimaw Hong na magpadala sa kanya ng mga nakakalason na halaman araw-araw. Hindi masama ang devouring system. Nakuha lamang ni Yezuan ang nether grass, na maaaring tumaas ang kanyang pagkakataong makalusot ng 10%. Ang nether grass ay orihinal na inilaan para sa mga martial artist ng spirit realm na makalusot. Gayunpaman, nangangailangan ito ng isa pang uri ng halamang gamot, kung hindi, sila ay malalason hanggang mamatay ng nether grass. Sa ngayon, mayroon siyang 160 dragon power, na mayroon ng 70% na pagkakataong makalusot. Sa nether grass, ito ay magiging 80%. Hanggat nadagdagan niya ang kanyang lakas ng 20 dragon power, makakalusot siya sa spirit realm. Isang araw siyang naiinip sa kanyang tirahan. Sa ikalawang araw, dinalhan siya ng Matandang Halimaw na si Hong ng mas maraming nakakalason na halaman para masubukan niya. Isa-isa silang sinubukan ni Yezuan,
at nakatanggap ng ilang nakakalason na halaman bilang gantimpala. Unti-unti ding dumarami ang mga makamandag na halaman sa kanyang devouring system. Tinansya niya na maaari siyang makalusot sa pamamagitan ng 2 dragon power. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili dahil walang silbi ang 2 dragon strength ngayon. Ang gusto niya ay 20 dragon strength. Siyempre, sapat lang ang 20 dragon power para makalusot siya. Hindi ganoon kadaling tumakas, kaya lang nanatili si Yezuan sa tirahan ng Old Monster Hong sa loob ng 1 buwan. Sa unang kalahati ng buwan, ang Old Monster Hong ay magdadala ng makamandag na damo upang subukan ang lason para kay Yezuan araw-araw. Gayunpaman, makalipas ang kalahating buwan, nawala ang Old Monster Hong sa loob ng 7 araw. Pagbalik niya, iba na ang buong pagkatao niya. Nasira niya ang lakas ng 20 dragon at umabot sa 320 dragon. Nagulat ito kay Yezuan. Isang beses lumusot at nalagpasan na niya ang 20 dragon power. Ganoon ba kadaling makapasok sa spirit realm? Sa buwang ito, si Yezuan ay nakakuha ng napakaraming makamandag na halaman. Tinansya niya na kaya niyang makapasok sa 10 dragon power. Sa ngayon, 10 dragon na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa spirit realm. Ngayon, nagdala si Old Freak Hong ng ilang mas nakakalaso na halamang gamot. Sinubukan silang muli ni Yezuan at iniulat ang toxicity. Sige, maya-maya, mawawala ang makamandag na damo. Sa oras na iyon, ito ay ang mga makamandag na tabletas at mga lason. Hanggat maaari kang kumapit, tutuperin ko ang aking salita at pakakawalan ka, sabi ni Old Freak Hong na may kasiyahan. Sa 1 buwang ito, dinala niya ang halos kalahati ng hindi kilalang mga nakakalaso na halaman sa buong 100 Poison Sect, at isa-isang sinubukan ni Yezuan para sa kanya, na nagbigay sa kanya ng malaking gantimpala. Sa 1 pang buwan, tinansya niya na ang mga nakaalasong halaman ng 100 Poison Sect ay mawawala. Pagkatapos, iyon ay ang mga hindi kilalang makamandag na tabletas at mga lason na sangkap na pino. Tinataya niya na hanggat natapos niya ang mga gawaing ito sa pagsubok ng lason, ang mga mapagkukunang makukuha niya ay magiging sapat para makapasok siya sa ika-4 o maging sa ika-5 antas ng Royal Air Force. Bahagyang tumango si Yezuan. Sa sandaling ito, siya ay labis na kinakabahan. Para sa kanya, ang lason na tableta ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa lasong damo. Kasabay nito, maaaring mas malakas ang lason. Kung hindi siya mag-iingat, mamamatay siya bigla. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng 1 pang buwan, natapos na ni Old Freak Hong ang lahat ng mga gawain sa pagsubok ng lason sa 100 Poison Sect. Ang dinala niya ngayon ay ang tabletang lason. Ito ang bagong pinong poison pill ng 100 Poison Sect. Ito ang poison powder. Hindi kasing ganda ng iba ang toxicity nito. Subukan mo. Itinapon ng matandang Freak Hong ang isang bag ng mga bagay. Alam niyang unti-unti ang cycle. Una, binigyan niya si Yezuan ng mabagal na pagkilos na lason. Kung si Yezuan ay nalason hanggang sa mamatay, siya ay magdurusa ng malaking kawalan. Tumango si Yezuan at kumagat ng kaunting lason na tableta. Hahayaan niya muna itong subukan ng system. Ding! Immune ang host sa lason. Naabisuhan ng system. Ang tableta ng lason ay dinalisay mula sa pinaghalong iba't ibang makamandag na halaman. Gayunpaman, hanggat si Yezuan ay immune sa lahat ng makamandag na halaman, ang lason na tableta ay walang epekto sa kanya. Ang lason na tabletang ito ay walang silbi sa kanya. Kaya naman, itinago niya ang natitira sa devouring space at sinubukan ang poison powder. Nagwiwisik siya ng poison powder sa kaliwang kamay. Sa susunod na sandali, napagtanto niya na ang lasong pulbos ay tumagos sa kanyang braso. Pagkatapos, natunaw ang laman sa kanyang braso, at pati ang kanyang mga buto ay nawala. F*6. Si Yezuan ay natakot hanggang sa mamatay. Kung nagwiwisik siya ng poison powder sa mukha niya, matutunaw na ang ulo niya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang bloodline ng Sacred Tree of Life, kaya maaari niyang palakihin muli ang kanyang braso. Gayunpaman, kinailangan niyang tiisin ang sakit at pag-iisip. Manang, okay. Tumango si Old Freak Hong. Nag-iwan siya ng ilang nakakalaso na halaman para kay Yezuan at iningatan ang poison powder. Natatakot siya na si Yezuan ay maging isang pool ng dugo pagkatapos itong lumunin.
Pagkaalis ni Old Freak Hong, bahagyang kumunot ang mga labi ni Yezuan. Pagkatapos ng 2 buwan ng pagsusumikap, halos tapos na siya sa pagkolekta ng mga gamit. Maaaring may ilang mga pagkakaiba, ngunit sapat na ito. Lunukon mo. Direktang nilamon ni Yezuan ang lahat ng makalangit na materyales at makalupang kayamanan sa lumalamon na kalawakan. Kaagad pagkatapos, nakatanggap siya ng isang abiso ng system. Ding! Ang host ay nakalusot sa 182 dragons. 160 dragon, isang pagtaas ng 22, na umaabot sa 182 dragon. 180 dragon. Si Yezuan ay may 70% na pagkakataong makalusot. Sa pagdaragdag ng nether grass, nagkaroon siya ng 100% na pagkakataong makalusot. Sige, Aura Realm, andito na ako. Nilunok ni Yezuan ang nether grass at piniling lumampas. Ding! Nakalusot ang host sa Aura Realm. Simple lang ang notification ng system, ngunit labis na nasasabik si Yezuan. Aura Realm. Sa wakas ay nakalusot na siya sa Aura Realm. Ngayon, dapat siyang tawaging rank 1 Chi Controlling Realm. Sa 182 dragons ng lakas, kailangan lang niyang dagdagan ng 18 pang dragon para makapasok sa rank 2 Chi Controlling Realm. Ang dami at lakas ng aking Chi ay tumaas ng husto. Kung maaabot ko ang rank 2 Chi Controlling Realm, maaari kong labanan ang mga eksperto sa rank 3 Chi Controlling Realm. Nagulat si Yezuan. Sa sumunod na sandali, may napagtanto siya. Isang gamit na lang ang natitira para sa Beast King's Rampage. Ang dami ng mga bangkay ng Sacred Beasts na kailangan para sa Beast King's Rampage ay tataas sa pagtaas ng realm at paggamit. Si Yezuan ay kasalukuyang may 182 dragon ng lakas. Ang mga bangkay ng Sacred Beasts sa Devouring Space ay nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng Beast King's Rampage ng isang beses. Ito ay hindi na masama. Isang trump card na lang ang natitira ko. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Yezuan, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Gayunpaman, mayroon siyang dapat gawin ngayon. Underworld Swordsmanship at Silver Feather Movement Technique. Dati, dahil sa level restriction, 60% mastery lang ang naaabot niya. Ngayon, dapat niyang maabot ang 100% mastery. Gayunpaman, ang Underworld Swordsmanship ay madaling mapabuti, ngunit ang Silver Feather Movement Technique ay hindi, kaya kailangan niyang magtrabaho ng husto. Siyempre, bago yun, kailangan niyang maranasan ang kilig sa paglipad. Bukod sa pagkakaiba sa Chi sa pagitan ng Vigor Realm at Aura Realm, pinapayagan ng Aura Realm na lumipad ang isa. Ito ay isang qualitative leap.